Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Undead Unluck. Todo iyak naman si Fuko dahil sa pagkamatay ni Gina. Ikinwento naman ni Andy na noon pa lang ay gusto na ni Gina na mamatay. Dahil nang nakakulong pa siya ay lagi daw siya nito dinadalaw para sabihin na gusto niya na mawala, kaya sinabi daw ni Andy dito na pag nakawala siya ay una ito sa hit list niya. Biro lang niya iyon pero mukhang natuwa pa ito, pag binabalikan niya ang moments na iyon. Naisip ni Andy iyon talaga ang nararamdaman ni Gina. Nagpasalamat naman si Andy dito, dahil natulungan ng ability nito na tupadin ang hiling ni Gina na mamatay. Bigla naman sinabi ni Fuko na may gusto siyang hingin na pabor kay Andy, at ito ay gumawa sila ng pagbabago sa organization para wala na ulit na mag-suffer katulad ni Gina. Agad naman sumang-ayon si Andy. Nag-moments pa si Fuko nang biglang sinabi ni Andy na parating na ang Union Welcome Wagon. Mag-toast pa sana sila nang biglang may magbukas na warp at mula doon ay may lumabas na monster. At sinabi na sunduin na daw niya sila. Nakinagulat ni Fuko habang natuwa pa si Andy. Kinuha sila nito at habang pahulag sila ay inatake ni Andy ang mga members na kinagulat ni Fuko. Basic lang sinalag ng mga ito ang atake niya. Sakto naman bumagsak sila sa upuan na para talaga sa kanila bilang bagong member ng grupo ng mga negators. May pa-comment pa si Andy na mas maganda sana kung namatay na ang mga ito. Pero wishful thinking lang daw iyon ayon kay Andy. Winekam naman sila ng leader na si Juice, saka pinakilala na rin ang iba pang member na bumubuo sa organization. Excited pa sina Andy nang biglang may umatake kay Andy na cyborg, na sobrang kinashock ni Fuko. Inawat naman ng isa sa member na si Billy ang cyborg na tinawag nitong Tatiana, pero galit na galit ito dahil pinatay daw ni Andy si Gina. Sinabi naman ni Billy na bawal sila mag-away-away. Bigla naman naputol ang mga daliri ng cyborg na agad ding bumalik sa dati. Kinounter pala ni Andy ang atake nito. Excited pa si Andy na makalaban ito. Bigla naman nag-activate ang laser ni Tatiana. Pag-awat sa kanila ng leader, bigla ding gumalaw ang kamay ni Andy at tumutok ang espada niya sa leeg ni Fuko. Agad naman humingi ng tawad ang si Tatiana sa leader nila, dahil ayaw niya mapatay si Billy. Sumuko na rin si Andy, kaya tinanggal na nito ang effect ng ability nito sa dalawa. Balik na ulit sila sa meeting nila. May tinawag naman ang leader na Apocalypse at mula doon ay nag-activate ang isang book. Nag-open ito at naglabas ng mga quest, at isa-isa pinaliwanag ang mga dapat gawin at mga target na UMA na dapat hulihin, katulad ng tinatawag na UMA Past, at negators na may ability na unseen. Binigyan pa sila nito ng deadline at pag di nila nagawa ang mga quest ay mapaparusahan sila. Sinabi naman ni Andy na ito pala ang mga kota na dapat gawin ng mga member. Nagtatanong pa si Fuko nang sinabihan ito ni Andy na nangangalap sila ng impormasyon kaya mag-focus sila sa sinasabi ng libro. Sinabihan naman ng leader ang isa sa member na tinawag nitong Nico na i-analyze ang data, pati ang mga data na nakuha nila. Nang matapos ito ay sinabi nito na 3 sa mga quest ang kaya nila i-handle. At dahil alam na nila kung saan nagmula ang mga UMA sa quest nila ay alam na nila kung paano i-counter ang mga ability ng mga ito. Dagdag pa ni Nico, give up na daw nila ang huling quest dahil wala silang sapat na data dito. Kaya nag-decide ang leader na si Juice na gawin ang 3 sa mga quest, at tatanggapin nila ang penalty sa mga hindi nila magagawa. May sinasabi pa ito nang biglang tinanong ni Fuko ang member na si Top tungkol sa libro na nagbibigay sa kanila ng quest. Ayun dito ito daw si Apocalypse, ang unang artifact na nakita sa Earth, at pag umupo daw ang negators sa upuan nila ay bumubukas ito, at pinipuwersa sila gumawa ng mga mahihirap na mga quest. Pag nagawa daw nila ang quest ay may reward sila, at pag hindi naman ay may penalty sila. Kaya biglang sinabi ni Fuko na kailangan ba daw nilang gawin ang sinasabi ng libro kahit mapahamak pa sila. Sinabi pa nito na ang isa sa quest nila ay manghunting ng negators katulad sa paghunting ng mga ito sa kanila ni Andy. Madami pa itong sinasabi nang biglang sumingit si Juice at sinabi na 98 times daw na may nadagdag na rules sa Earth, at every 3 months daw ay may bagong penalty na pinapatupad na hindi nila kaya baguhin. Ang tanging magagawa lang nila ay magpalakas para maiwasan ang mga penalty na ito, at pag may sapat na silang lakas ay matatalo na nila ang mga god na nag-uutos gamit ang libro. Dagdag pa nito na ang tanging mga nakaupo sa round table ang pwede tumanggap ng mga quest, at hindi daw nila pwede pabayaan ang mga ability nila. Lalo na ang ability ni Fuko na unlock. Humingi rin naman ng tawad si Juice dahil siya ang nag-utos kina Shen na tapusin sila. Pero in-invite din niya sila dahil sa recommendation ni Shen. May sasabihin pa sana si Fuko, pero sinabi nito na kung hindi siya satisfied sa sitwasyon sa Union ay dapat maging number 1 siya. Ibig sabihin kailangan niyang higaitan si Juice,
Dahil ang leadership sa union ay nakadepende sa achievement na nagawa ng isang member, bigla naman umakyat sa table si Andy at hinablat ang libro, para tanungin kung ano ang pinakamahirap na quest, na kinagulat ni Fuko at Top, pero go pa rin ito kaya kinagat na ito ng libro saka sinabi ang quest na pinakamahirap. Natuwa pa si Andy saka sinabi na ang isasama daw niya ay si Fuko at si Shen na kinagulat nito, wala na naman ito nagawa ng sinabi ng book na magsimula na sila sa quest. Sa dressing room naman ay tinulungan ni Mui si Fuko na magsuot ng damit niya, alangan pa si Fuko dahil baka mahawakan siya nito. Winekam pa siya nito bilang bagong member, tinanong pa ni Fuko kung sasama ito, sinabi naman nito na hindi daw dahil wala daw siyang suot na emblem, dahil hindi daw siya negators or member ng round table, kaya nakiusap na lang ito na bantayan si Shen para sa kanya. Doon naisip ni Fuko na may mga gusto ding maging negators. Paglabas nila ay nabangga pa ni Andy si Fuko dahil tinatakbuhan niya si Shen na pinipilit siya magsuot ng damit, at dahil doon ay nag-activate ang unlock ni Fuko at sumabog si Andy, at dahil doon ay wala na namang damit ang kuya mo. Pero sinabi ni Shen na kailangan niyang magsuot ng damit at ng emblem, ayun pa dito ang mga damit nila ay mga special na ginawa para sa labanan, ang necktie naman ay kaya mag-access sa kahit saang public services, at kaya din ito translate ang language niya para maintindihan ng kausap niya. At ang emblem naman ay importante para mag-participate sa mga quest. Nagulat pa si Shen nang sinabi ni Andy na mag-solo daw sila ni Fuko na kinablush nito. Nagulat naman sila nang biglang mag-alarm ang facility. At in-announce sa lahat ng member na take-over daw ng UMA ang isa personal member para tumakas. At saka sinabi na kung nasan ito para hulihin. Tinignan naman nila ang impormasyon ng UMA. At ayon kay Mui ay perfect timing dahil ang nakatakas ay UMA clothes. Kumikapit daw ito sa katawan ng tao at nag-transform sa damit na gusto ng kinapitan nito, at kapag tuluyan na nitong nakontrol ang nakapitan nito ay mang-atake na ito. Sakto naman inatake nito si Andy. Pero nahuli niya ito at hinedbat, na kinabagsak nito. Sinabi naman ni Mui na pag hindi na daw makagalaw ang kinapitan ng UMA ay lumilipat ito. Nagsasalita pa ito ng kinapitan na siya ng UMA. Nagtaka naman si Andy dahil hindi nagbago ang damit ni Mui, pero sinabi ni Shen na nagbago daw. Dun pinakita na naging ma-muscle si Mui, sa kanya inatake sila Andy. Tinanong naman ni Andy si Shen kung bakit hindi nito gamitin ang ability nito kay Mui. Ayun naman dito hindi daw tatalab sa damit ang ability niya. Umatake ulit si Mui na sinasalag lang nila. Nakita naman ni Fuko na umiiyak si Mui, kaya tinanggal niya gloves niya, na pinagtaka ni na Andy. Saka nito hinawakan si Mui sa braso pero na-jumbag siya nito, na kinatalsik niya. Sakto naman may bumagsak na bato sa ulo nito kaya nawalan ito ng malay. Tinangka naman ito lumipat kay Fuko dahil ang prefer na target nito ay babae. Pero naharang ito ni Andy. Nainis pa si Andy dahil alam daw nito na lilipat sa kanya ang UMA. Pero sinabi nito alam niyang ililigtas siya ni Andy. Gumising naman si Mui at nag-sorry kay Shen, pero kinumport ito ni Shen. Nainis naman ang UMA kay Andy, dahil ang dami nitong requirement sa damit na susuotin nito. Kaya inasar ito ni Andy na hindi lang talaga nito kaya pinakitaan siya ng UMA at nag-transform sa damit na gusto ni Andy. Pero habang nag-transform ito ay naalala ni Fuko na dumikit sa kanya si Andy. Sakto may tumamang laser beam kay Andy. Nag-sorry naman si Nico dahil may nagloko daw na artifact. Natuwa naman si Fuko nang makita na may suot ng damit si Andy. Nagreklamo pa siya dahil ang bagal daw ng regeneration nito. Winekam naman ni Fuko ang UMA na tinawag nitong Clothy. Nabilib naman ang lahat ng in-announce na nahuli na ni Andy ang UMA. Sinabi pa ni Juice, worth the wait daw ang pagsali ni Andy. Ni-report naman kay Nico na may bagong UMA silang na-detect, at konektado ito sa isa sa quest nila. Nakikinig naman sina Andy at na-excite pa ito dahil makakatikim na daw siya ng burger sa ibang country.